Magandang araw mga kalapatids. Andito na naman po tayo sa show na inaabangan linggo-linggo. At syempre, makakasama niyo po kaming muli sa paghatid sa inyo ng mga kwentong patok na patok at punong-puno ng kaalaman. Tama, Maring Johan. Tuwing dating yung Sabado, hindi na ako mapakali. Kasi alam ko, alagang magaling na naman. Tama! Inaabangan ko talaga to tuwing Sabado! Oo naman, ako nga inaabangan to ng buong pamilya ko para magkaroon kami ng kaalaman sa alaga namin. At bilang hindi na talaga tayo mapakali sa pag-aantay, ano nga ba ang aabangan natin ngayong araw, Paring Nid? Yes, Joanne. Alamin natin ang basic sa pagpili ng bloodline sa Pigeon Racing 101. Mukhang marami-rami ang ika-excite natin ngayong araw. Kaya simulan na natin. Sit back, relax, and learn sa Pigeon Racing 101! Ngayon ay tuturuan namin kayo ng mga tips sa pagpili ng magagandang lahi ng kalapate. Ito isang halimbawa ng isang inahin na babae dahil makita mo ang ulo niya ay mas maliit kasi ang mga lalaki, malalaki ang ulo at yung tuka nila ay maikli na malapad sa ilong. Ito naman hawak ko ngayon ay isang halimbawa ng lalaking kalapate. Ang kanyang ulo ay mas malaki kumpara sa babae at ang kanyang ilong ay mas malaki. Kailangan meron tayong magandang lahi ng kalapate, mga pigeon strain. Ako, ang paborito ko ay mga Inbreak, Wainan, Jantilen, Pedalhopen. Ang bloodline kasi doon mo makikita, no? Lalo na tignan mo yung pedigree. Kung anong mga naging history ng magulang ng ibon na yun. Pagka bili ng kalapate, may kasama silang mga pedigree. Ito mga pedigree, nakalagay dito yung mga performance ng ibon. Kung mga winner ang naging magulang nila, at least meron tayong makukuhang traits o strain na galing doon sa mga magulang ng mga nananalo. Itong software na ito ay Pigeon Loop Organizer. Dito natin nilalagay lahat ng mga breeding, mga record ng mga lipad ng kalapate. Katulad nitong Pedalhopen na ibon na ito, dito makikita yung mga performance ng mga kanyang magulang. Tulad ng yung tatay niya, nag-champion siya sa international PAW. Ang mga ninuno naman niya, naging champion din. Kagaya nila Forrest Gump. Pag pinasok mo lang yung numero, makikita kagad kung ano yung mga performance ng mga ibon. Yung mga magulang nitong Inbreak na ito ay may mga magagandang record na winning lines. Kaya kung ipagko-cross mo sila, ang dugo nila kasi magbe-blend ulit eh. Ito ay nakatapos ng Tacloban. Ito ay libreed namin sa Wainan. Pipiliin mo yung katawan na gusto mo, kung anong klase karyera gusto mo, mabilis o yung mga long distance. Titignan mo yung hugis ng katawan. Katulad dito, pagka titignan natin yung ng kalapate, itong kill niya, kailangan hindi siyang litaw na litaw. Pagka dinidiin dito, magkabilang parte nito, may muscle. Kaya pagka hawak mo ng ganyan, pagka may muscle, magandang ibon yun. Sa pagpili ng bloodline, importante yung shape, katawan ng ibon, tsaka yung kondisyon niya. Ang tinitignan ng karamihan ay yung laki ng pakpak niya. Pagka malaki ang pakpak nila, mas hindi hirap ang kalapate. Nakakauwi sila ng mabilis. Pagka malinaw na malinaw ang kanilang mata, ibig sabihin malusog sila. Yung mga ganyang bloodline, kadalasan sa internet na natin nare-research. Meron din impact yung sa winning line as depende sa'yo kung i-cross mo na lang o yung sa pairing mo. Ang bloodline kasi parang mas lamang ka sa ibang nangangarera kung ang lahi ng ibon na ginagamit mo ay nanggaling sa magandang ancestry, magandang bloodline. Message ko lang sa mga baguhan, mga newbie, magpunta-punta, mag-lock visit sa mga big lock, sa mga lumang fanciers, makakuha sila ng mga bagong idea.
napaka-crucial talaga ng pagpili ng bloodline ng isang ibon o alaga natin. Kasi diyan nakasalalay ang pagpanalo o pagbibigay sa iyo ng kampeonato sa pagkakalapate. Talagang napaka-importante niyang bloodline. Kasi diyan tayo magsisimula na bumuo ng ating sariling pamilya upang gamitin sa ating mga karera. Nakakatuwa dahil sa sobrang dami kong natutunan sa pagkakalapati. Dito sa Pigeon Racing 101, sigurado akong ang mga newbies natin ay magsisipanalo pag nakinig sila sa payo ng ating mga kalapatids.